Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo sa online faith sharing with Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay humaharap sa isang pandemya. At upang simulan po ang bahagi na natin ngayong gabi ay muli po tayo magpapagabay sa salita ng Diyos at ilagay natin ang ating puso at kalooban sa karanasan ng pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus ang nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ebanghelyo na ating napakinggan, inaanyayahan ni Jesus ang mga alagad na ituon ang kanilang mga pansin sa kung saan niya nagagawang anyayahan ng bawat isa na magbigay ng pagpapahalaga, lalo na sa mga binibitawan niyang salita. Meron pong mga sumusunod kay Jesus na hindi po nanatili, umalis at tumalikod sa Kanya. Kaya sa huling bahagi, mapapansin po natin, tinatanong ni Jesus ang mga alagad, "Kayo din ba ay aalis at lilisan?" Ngunit dahil sa kagustuhan ng mga alagad na sumunod kay Jesus ay nagawa nila na manatili. Alam mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga ng karanasan ng pananatili. Kung bakit? Sapagkat ang pananatili ay isang pagpapahayag ng pagpapahalaga. At ang pagpapahayag ng pagpapahalaga ay pagpapahayag ng pagmamahal. Sa panahong ito na tayo ay nasa isang karanasan ng pandemya, lagi nating naririnig yung mga katagang stay at home, stay safe, no? At ako nga po may dinagdag, stay with Jesus. Bakit? Una, pananatili natin sa tahanan ay hindi lang nangangahulugan ng pananatili ng ating presensya o ng pisikal nating presensya sa ating mga tahanan. Yung mga nakikita natin yung nanay, tatay, kapatid o kamag-anak, kundi yung pananatili sa tahanan ay nag-aanyaya sa atin upang manatili sa diwa ng pagiging isang pamilya. At ang pananatili sa pagiging isang pamilya ay ang pananatili sa plano ng Diyos na mamuhay ang pamilya sa diwa ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan, pagbabahaginan, pagkukwentuhan ng mga bagay na nagdudulot ng buhay at pagpapahalaga sa bawat isa. Yung bang habang ikaw ay nananatili sa iyong tahanan, manatili ka din sa karanasan ng pakikipagtagpo kay Jesus sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay. Kalawa, manatili sa kaligtasan. Bakit? Kasi ang karanasan ng kaligtasan ay ang karanasan na nais ng Diyos para sa atin. Hindi hangad ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang hangad ng Diyos sa atin ay parati tayo at lagi tayong ligtas. Di ba yun ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa mundo nito? Kung bakit nagkatawang tao ang salita? Kung bakit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak? Upang tayo ay maligtas at hindi mapahamak. At dulutan pa nga ng buhay na walang hanggan. Pero,
ang pananatili sa kaligtasan ay hindi nangangahulugan ng pansariling kaligtasan. Ang pananatili sa kaligtasan ay ang paghahangad ng pangkalahatang kabutihan. Kaya hindi mo ginagawa yung inilalayo ang sarili mo sa diwa ng tinatawag na physical distancing dahil ayaw mo lang mahawa. Kundi, nandun sa iyong kamalayan, ayaw mo din magdulot ng kabuluhan, ng mga takot at pangamba, at maging ng karanasan na ikaw din ay makahawa na maaring hindi mo ito namamalaya. Kaya ang kaligtasan ay kaligtasan ng lahat. Kaligtasang pangkalahatan. Na upang makatagpo natin si Jesus sa karanasan ng pananatili sa kaligtasan o sa ligtas na kalagayan, ay yung maghangad din tayo ng kabutihan at magandang kaligtasan o ganap na kaligtasan sa mga taong nasa ating kapaligiran. At pangatlo, pinakamahalaga sa lahat, ang pananatili natin kay Jesus. Let us stay with Jesus. Bakit? Kasi may gaganapin po siya sa buhay natin malapit na. Kung paano nagdudulot si Jesus ng buhay, kung paano nagdudulot si Jesus ng kagalingan, kung paano nagdudulot si Jesus ng karanasan, ng pagbango, pagtanggap, pagpapatuloy ng buhay, mararanasan natin ito. Basta't sumampalataya lamang tayo sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid kay Kristo, ngayong tayo ay nasa ganitong klaseng kalagayan, pag nilahyan natin ang ating buhay, handa ba tayo manatili kay Jesus? At kung tayo handang manatili kay Jesus, kung ikaw ay nasa inyong tahanan, tagpuin mo si Jesus sa iyong pamilya. Ipadama mo si Jesus sa iyong mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay naghahangad ng kaligtasan, tagpuin mo si Jesus sa paghahangad din ng kaligtasan at pangkalahatang kabutihan para sa ating sambayanan o sa lipunan na ating kinabibilangan, na ang laging hangarin ay yung tinatawag na pangkalahatang kabutihan. At sa kasalukuyang panahon, yung patuloy nating papag-alamin ang ating kakayahan na magtiwala sa kakayahan ng Diyos, manalig sa Diyos, at panghawakan siya sa bawat sandali ng ating buhay. Sa gabi pong ito, mapalad tayo na magkaroon na naman ng isang kasama at talakbay sa pananampalataya upang mas yumaman pa at maging makabuluhan at mabunga ang ating bahaginan patungkol sa ating pananampalataya. Sa gabi pong ito, makakasama natin si Ate Mary Ann. Si Ate Mary Ann po ay isang kaklase ko at talakbay din, kaibigan, sa larangan ng pagtataguyod sa bukasyon. At ngayon ay sa loob ng 6 na taon ay nakapagsimula na siya ng kanyang buhay kasama ang kanyang minamahal na asawa doon po sa New York, sa USA. Kaya karugtong ng iba pang pagpapakilala ay ibabahagi niya po ang kanyang sariling kwento ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. Tawagan ko lang po si Ate Mary. Hello Ate Mary, magandang gabi po sa inyo. Hi! Magandang gabi din. Oh, parang umaga pa yata dyan. Umaga, yes. Umaga, anong oras dyan Ate Mary? Umaga din. Anong oras ba dyan? Ikaw eh. 9:39 a.m. Okay. So, Ate Mary, kanina po na-introduce ko kayo sa ating mga tagapanood at taga-subaybay sa ating online page sharing. Pagkakataon niyo po para ipakilala po ang inyong sarili sa kanila. Sige po.
Hello, good evening Philippines! Ako si Mary Ann Batula, na dating madre, nakaklase ni Father Randy, na ngayon ay nandito na sa USA. Ang asawa ko ay isang foreigner, so kaya nandito ako. Pero buhay Pinas pa rin ang gusto ko. Ano pa ba? 6 years na ako dito sa Amerika. 4 years here in New York. 2 years kasi nung dumating ako sa Maryland. Tapos nag-move kami dito sa New York sa hometown ng asawa ko. So dito na kami for good. But puso ko, Pilipinas pa rin. Nakita niyo naman, may Philippine flag ako dyan. Yung Philippine flag sa kabila, sa likod. Ate Mayan, na dito po napapakinggan namin sa mga balita na isa sa mga bansa na mayroong malaking bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay ang inyo pong bansa kung saan po kayo naroon ngayon. Kamusta po kayo sa kalagayan niyo dyan ngayon? Paano niyo po ito tinitingnan? Paano niyo po ito hinaharap? Nalatingin kayo po ay isang tutuusin na isang OFW din po dyan sa ibang bansa. Sige po, Ate Mayan. Yun, tinitingnan ko yung sa mata ng pananampalataya kasi wala naman talaga tayong magagawa kundi kumapit sa Diyos. Ang medyo natatakot lang ako kasi ayoko dito mamatay. Kasi alam mo yung pag nanonood kami ng news, nakikita mo talaga yung dami ng mga namatay. Merong isang island dito sa New York kung saan doon nila nililibing yung mga namatay. Yung kamag-anak, di nakakalapit. Alam mo yun, tapos ako, isang OFW. Isang walang, ang pamilya ko lang dito, yung asawa ko. May edad na siya. So, hindi nga ako matadalaw. Ibig sabihin, I will be on my own. Na hindi katulad dati sa ating dyan sa Pilipinas ay may, kahit nasabihin mo nasa ospital ka mag-isa ka, alam mo na, kasi Pilipino, kapwa Pilipino mo yung kasama mo eh. Alam mo yun, yung isang takot na naramdaman ko nung narinig ko yung pandemyang ito, tapos nalaman ko pa na kami ang may pinakamaraming namamatay. At yun, takot sa sarili ko, tapos isa pa awa, dahil marami din dito sa area ko na mga Pilipino. Filipino nurses, Filipino doctors, Filipino healthcare workers. So, takot para dun sa mga kababayan natin na nandito, na mga kaibigan ko na rin sila, meron silang mga maliliit na anak, bagong tatag na pamilya, na alam mo yun, at risk yung buhay nila, pero patuloy pa rin silang nakikibaka, humaharap dun sa hamon na yun ng buhay, para makatugon dun sa mga hindi naman nila kababayan. Alam mo tayo mga Pinoy kasi masyado tayong yung makatawad, mapagmahal. Very compassionate tayo kumpara dun sa ibang nasyon. So mahal ng mga Amerikano, mga Pilipino dahil sa ating compassion. Natural na compassion sa ating mga puso. So yun. Kaya ang ginagawa ko dito, alam mo yun, lagi ako sa Facebook, I try to encourage them by posting something or telling them, oh, I'm praying for you, stay safe. Yung mga ganong salita na kung saan alam ko makakapagpatibay ng kanilang pananampalataya sa Diyos. At malalaman nila na mayroong isang kaibigan na nagmamalasakit sa kanila. Nakakatuwa, Ate Mayan, na sabi mo nga yung alab o yung diwa ng tulungan, damayan, pagiging maawain, ito'y nagpapakilala sa pagiging isang Pilipino. At alam natin na itong ganitong klaseng mga pag-uugali, kultura at kinasanayan na naipapadama nyo kahit yan sa ibang bansa ay isa ring katotohanan sa ating pananampalataya. Kaya nga kapag mayroong ganitong klaseng mga damayan o bayanihan o malasakitan, hindi lalong mas marami ang nalalagay sa karanasan ng kaligtasan. Walang napapahamak, walang nagugutom, walang nauuhaw. Ang lahat ay nagagawa na ibigay yung kanyang bahagi sa abot ng kanyang makakaya. Ate Mayan, ano po yung mga maituturing nyo ng religious experience or faith experience ninyo dyan habang kayo po ay nasa ganyang klaseng sitwasyon na alam ko po naka-quarantine din po kayo dyan. No?
At kung paano mo po nagagawa ng mga panghawakan ng mga tinatawag na karanasan natin ito sa pananampalataya para maging positibo at maging matatag sa buhay. Sige po, Ate Mayan. Yung una, nang na i-announce na sarado na ang aming school, close na kami, ang una kong naisip ay, ang una kong naramdaman ay desire to be with God. Alam mo yun yung, kasi nga dati akong madre, dati akong Ursuline din sa Tagaytay. Alam mo yung sa madre ka, syempre merong prayer room, meron pang time to be with God. Yun agad yung nanaig sa akin. Tapos isang gabi hindi na ako makatulog. Sabi ko, may altar ako dito, pero ang altar ko nasa taas. Sabi ko na kailangan i-set up ko yung altar ko sa mas mababa na kung saan madali akong makakakonekta sa Diyos. Kasi sarado rin yung simbahan. So ito lamang yung, alam mo yun, ito lamang yung paraan ko para makakonekta sa Diyos. Kasi alam ko, Diyos lang talaga makakatulog. Wala nang iba. Yun agad yung naramdaman ko. So, decide to be with God. Decide to be in the Philippines. Gano'n, alam mo, yun yung gusto ko sana nasa Pilipinas. Sana naabutan na lang ako ng lockdown kasi nandiyan ako noong January. Sana doon na lang ako naabutan. Alam mo yun, yung mga ganun, ano kasi, pag nasa ibang bansa ka, kahit na nandito yung mahal mo, iba pa rin yung nandun ka sa sarili mong bansa. Yun pa rin, ganun ako eh. Tapos yung isa pa, so, binaba ko ng altar ko, nag-set up ako, naglagay ako ng mga, ng mga kandila, naglagay ako, nag-search ako kung saan ako pwedeng makakunik ng live streaming, na mass, so, ngayon ang dami ko ng group. So, yun yung nangyari sa akin. Tapos, habang dumadaan ng mga araw, alam mo yun, nandun pa rin yung takot, may time na maiisip ko yung takot, pero maiisip ko rin na I'm blessed kasi nandito lang ako sa bahay, samantalang yung ibang Pilipino nandun sa ospital. Tapos, naisip ko din na mapalad pala ako, na-appreciate ko ngayon yung buhay namin, mag-asawa na simple lang, wala kaming iniisip na babayaran gastos sa credit card, alam mo yun, kasi dito maraming ganong credit card, mga ganun. So, na-appreciate yung buhay namin, pagiging simpleng buhay namin na we'll get through this. Parang ganun. Dahil may Diyos ako, dahil simple lang yung buhay namin, hindi kami yung magarbo, hindi kami yung takot, yung pangamba na baka isang araw maging homeless kami o baka isang araw lumubog kami sa utang. Yung mga ganong pagkakataon yun. Kaya naisip ko din na yung pagiging simple ay isang mahalagang bagay sa ating mga Pilipino. Yung pagkapit sa Diyos, pagiging simple ng buhay, we will get through this. Parang ganun. Yun yung pinanghawakan ko. Yun yung naranasan ko, faith experience. At saka yun, I try to be positive. Kahit minsan natatakot ako, I try to be positive. Parang hahanap ako ng paraan, dahil lagi ako nasa Facebook, hahanap ako ng mga good vibes. Mga ganun. So, and yung kaming dalawa ng asawa ko, parang hindi naman pinipilit. Kung ginagawa namin yung part namin dalawa para mapasaya yung isa't isa. Alam mo yun, kasi dalawa lang kami, kabila tayo nakikita dito 24/7. So yun, gano'n. At saka exercise. Make sure na mag-exercise kami. Just to be with nature, just to be with others too. Hindi kami nag-gather, pero nakakakita kami ng iba. Yun, kaya yun yung mga ganong bagay na ginagawa namin na nagpaparealize sa akin na mapalad pa rin ako. At isa pa, di naisip ko na mapalad ako. Alam mo yung, hindi ako mayaman, hindi kami mayaman. Naisip ko na, dahil sa ako ay mapalad sa kasalukuyang kinakatayo ko, nandito ako, paano ako makakatulong? Yun agad yung naisip ko, paano ako makakatulong? Siyempre, love begins at home. So, inano ko na yung hipag ko, pinadalahan ko na, hindi ko na hinantay na humingi sila, pinadalahan ko na. Pero, hindi ako mayaman, wala akong maraming pera. Pero dahil, alam mo yun, pag naisip mo na ikaw ay mapalad, may realize mo dahil ikaw ay mapalad, paano ka makakapag
hindi ganun kalaking halaga, pero yung disposition na baka pwede akong makatulong. Yun. So yun, alam mo yun, tapos naisip ko yung mga kapitbahay namin dyan sa Taguig. May ganyan mga kapitbahay namin sa Taguig na mga kababata ko, anak nanay ng mga kababata ko na nandyan. Yun, naisip ko, sabi ko sa kapatid ko, magpapadala ako sa iyo, tulungan natin sila. Hindi malaki, hindi katulad ng ibinibigay ng gobyerno. Pero alam mo yun, pag alam mo mapalad ka, magkakaroon ka ng pagnanasang makatulong. Kahit sa maliit na bagay. Nakakatuwa Ate May, kasi baka sabi mo kanina, yung kasimplihan ng buhay ay nagiging pagkakataon para mas lalo mo pang ma-express yung pagpapahalaga mo sa Diyos. Yung sapat na kasama mo, mahal mo sa buhay, pero at the same time, kahit na nandyan ka sa ibang bansa, kahit nasa malayo ka sa iyong mga pamilya dito sa Pilipinas, hindi nawawaglit sa iyong kamalayan, yung pag-iisip din syempre para sa kanila. At doon natin makikita na talagang yung ganitong klase nating paraan ng buhay ngayon ay nagdadala sa atin patungo sa isang karanasan ng pagiging kontento sa kung ano ang naririyan at tingnan kung gaano tayo nagiging mapalad dahil kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, maayos ang kanilang kalagayan. At hindi natin syempre ibinawaglit sa kamalayan natin na hindi yung dahil okay tayo, bahala na sila, bahala na yung iba, kundi ang pananampalataya natin palagi, hindi yung hanggang tayo ay salita lamang o tirik lamang ng kandila o kaya ay laging pagsasabi, I will pray for you, no? Huwag kayong hindi lamang doon natatapos yun. Kagaya na sabi mo kanina, dumating sa punto, hindi ko na Father kailangan na natanungin pa kung kailangan ba nila ng tulong. Ako na mismo ang nagbigay at nagbahagi sa mga tao na alam ko kailangan ng tulong. Ganun yung yung bang yung natural sa isang tao na marunong kumilala sa mga biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. No? Yung bang... Yun yung halaga. Oo. Yung bang pananampalataya na hindi hanggang ulo lang, kundi yung pananampalataya na bumubukal mula sa puso at nagagawang ipahayag ng mga kamay. Ibig sabihin, nagagawang ipahayag sa larangan ng pagkilos at paggawa. At imayan sa pagkakataon pong ito, tingnan natin yung mga pagdinilay ng mga kapatid natin na nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Babalikan po kita. Okay. Okay. Basahin po natin yung mga pagninilay ng mga kasama natin na ngayon ay naririto din sa atin sa online faith sharing. Kasama po natin na naglalakbay ngayon si Ate Maridel Encarnacion, Ate Ligaya Tocayaw, Ate Evangeline Henova, si Empoy Glayan. Tutuwa ako, lagi kayong nakikilakbay. Salamat po sa inyo. Elijah Vidalion, isa pong seminarista sa St. John Paul II Parish sa Belvedere. Evangeline Henova, Christina Almudiel, Eloisa Manalo, good evening po sa inyo lahat. Good evening sa iyo, Ethan Sario. No? Sabi po ni Ate Pilar at ni Ate Evangeline, bumabati rin po sila sa atin ng magandang gabi. Si Thea Patricio ay nag-iwan ng kanyang mensahe. Magandang gabi po, Father Andy, at sa lahat ng mga nakikilakbay sa gabi ito. Salamat po sa mga pagbabahagi niyo sa amin. Tunay nga po na malaking pasasalamat ko sa inyo sa Journey to Faith. Malaking bagay po ito sa akin na gabi-gabi ay kinaabangan ko po. Maraming salamat po. Nakakatuwa po, lalo tigit sa bahagi namin, na malaman na nakakatulong po ang ganitong klaseng programa sa bawat isa sa inyo. Layunin po namin na sa simple at payak na paraan, bagamat napakalimitado po ng aming kagamitan, at syempre po ng kakayahan sa larangan ng social media, ngunit alam namin na ang biyaya at grasya ng Diyos ay sapat para maipahayag po namin ang pananampalataya at ang mabuting balita sa bawat isa sa inyo. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, ang mga ini-interview natin, hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas. Tinatagpo natin ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Meron po tayong in-interview sa Canada, may in-interview tayo sa Italy, sa Taiwan, sa Japan, ngayon naman po sa New York. At syempre po sa mga susunod na araw ay mas marami pa po ang makikilakbay sa atin.
nangangahulugan lamang na ang pananampalataya natin ay nababaon ng bawat kapatid natin sa anumang sulok ng mundo. Kasama din po natin ngayon, nandito na nakikilakbay sa atin, si Ate Jean Sunier, Ate Jean, Ate Cathy Soriano mula sa Rosario, Cavite, si Russell Ricafort, magandang gabi po sa inyong lahat, sa Ate Maridel, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng biyayang ito, papuri sa Panginoon. So sabi ni Ate Jean, magandang gabi sa lahat na nandito sa pandemya at pananampalataya. God bless you. God bless you din, Ate Jean. Nanay Maribel Dominguez, Nanay Mabel, magandang gabi po. Si Kuya Geran, si Geran Ramos na nakalakbay po natin kagabi sa Japan. Si Ate Julie Vic at si Ate Eva Pangilinan ay kasama din po natin. Gayun din si Ate Vicky Micarsos. Magandang gabi po, Ate Vicky. Salamat po sa inyong mensahe sa akin. And si Ate Eva, nag-hello. Hello, Ate Eva. Nagpapay palagi at kamusta po sa mga parokyano natin dyan sa San Isidro Labrador Parish na Cavite. Si Ate Aji Maramba, Ate Araceli Cambal. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din sa iyo, Carlo Malaluan, sa po nating seminarista. Si Ate Ami Canonisado ay kalakbay din natin sa gabing ito. Gayun din si Ate Sandra Leopando. At gayun din si Nanay Oring and Empoy o God bless Father. No? Hello po. No? Ingat po kayo palagi. Kung kayo po nasa Baylen, kamusta po sa mga kakilala po natin dyan sa Baylen. Kanina po sa ating pong wall, sa Journey to Faith, ay nag-post po ako ng gabay sa bahagi na. At hayaan po ninyo na basahin ko yung mga pagninilay ng mga kapatid natin dun po sa pinost ko na sa Journey to Faith na gabay natin sa pagbabahagi na. Sabi ko po dun sa tanong ko dun sa puntong ito, ano yung mga bagay na nagagawa natin mapahalagahan, ano yung mga pinapahalagahan natin. At yung mga kapatid po natin ay tumugon po sa katanungan ito. Yan. Ate Mea, nandiyan ka pa ba? Nakikinig ka ba sa mga mensahe ng ating mga kapatid sa pananampalataya? Mukhang nakikinig po siya. Yes. Ayun, Ate Mea. Nakakatuwa po dahil dumadami po yung mga nakikilakbay sa atin. Kung gusto niyo po na mapanood ang mga naunang bahagi ng ating programa o ng online faith sharing, ay pwede niyo po itong makita sa aking YouTube channel. Ang pangalan po ay Fans Randy De Jesus. Nandun po ang lahat ng aking pong mga nakalakbay o ating nakalakbay sa online faith sharing simula pa po nung tayo ay nagsimula sa ganitong programa. Ayan po ninyo nabasahin ko sa inyo yung mga sagot o pagbabahagi ng mga kapatid natin dun sa tanong na ano ang mga pangunahing pinahahalagahan ko sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. At may mga kapatid po tayo na nagbigay ng kanilang pagbabahagi. Sabi po dito ni Ate Celsa Dularte, sa tulong ng social media, yung sikapin na mag-reach out sa mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Medyo bumabagal po ang ating internet, pero sikapin po natin na mabasa yung mga pagninilay ng ating mga kapatid sa online faith sharing na ito. Sabi nga po sa ano yung mga bagay na iyong pinakaiingatan at pinahahalagahan, yan yung mga bagay na iyong kumbaga hindi mabibitawan. No? Sabi po ni Ate Ligaya Tokayaw, ang aking pong pinahahalagahan sa kasalukuyan ay ang aking tiwala sa Diyos at ang aking pamilya na anuman ang mangyari, magkasama kami at alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos. No? Tama po, kung wag na wag po natin bibitawan ng ganitong klaseng
pagtingin sa buhay at sa ating pananampalataya, sapagkat ito yung nagbubuklod sa atin. Si Ate Ellen Esperida, sabi niya, aking pakikigugnay sa Diyos sa patuloy na pananalangin ang pinahahalagahan ko sa panahon nitong pandemya. Sa kadahilanang ito rin ang paraan ng patuloy kong ihingi ng kaligtasan ang aking mga anak at mga kapamilya. Kahit kami ay magkakalayo, nariyan ang Diyos at hindi kami pababayaan. Salamat po Ate Ellen Esperida sa iyong binahagi. Mula naman po kay Ate Lenisa Cani, ang kapakanan ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kamag-anak, mga kaibigan at lahat ng mga tao, kilala o hindi kilala. Ang aking malalim na pananampalataya na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na di ko katakutan ang kasalukuyang sitwasyon natin. Malaki ang pag-asa ko na lilipas din ang bangungot na ito. Salamat sa Panginoon sa pagpapadama niya na siya ang kasama ko sa lahat ng oras. Salamat po Ate Lenny sa inyong magandang ibinahagi. Sabi niya, yung bahagi na sabi ni Ate Lenny, malaki ang pag-asa ko na lilipas din ang bangungot na ito. Sabi ko nga po sa inyo, walang panghabang buhay, kundi ang Diyos lamang. Kaya, kahit na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, tulong-tulong po tayo, magsama-sama po tayo, kumapit po tayo sa Panginoon, at makikita natin sa kahulihan, ang Diyos ang mananatili sa ating buhay. At sana manatili din po tayo palagi sa Kanya. Sabi ni Danet Raso, oras, no? Pinahahalagahan niya daw po yung oras. Oras, una, para sa pamilya, at ikalawa, syempre, yung pinakamahalaga sa lahat, sa Diyos. Sinusulit ko po ang pagkakataon upang maging anak sa aking mga magulang dahil bibihira lang po ang oras at panahon na ibinibigay namin sa isa't isa kapag may mga trabaho. At syempre, yung oras po sa Diyos dahil sa pag-isip niya sa akin araw-araw. Tama lamang na maging grateful pa rin sa kabila po ng ating pinagdaraanan at patuloy na nananalangin ng kagalingan at proteksyon para sa lahat ng frontliners at mga taong lubhang naapektuhan ng pandemya ito. Salamat, Dane. Parang sinasabi ko sa atin ni Dane na yung kanyang pagpapahalaga sa oras, no, ay yung damdamin ang sitwasyon at pagkakataon na kasama niya ang pamilya niya, at syempre yung pagkakataon na mas palalimin pa yung ugnayan niya sa Diyos. Si Ate Mercy Villarreal po, ang kanyang pinahahalagahan, pananalig at tiwala sa Diyos para sa kaligtasan ng lahat at patuloy sa pagsunod sa kanyang mabuting kalooban. Salamat po Ate Mercy. Mula po kay Ate Evangeline Henova, ang relasyon sa kapwa-tao at sa pamilya ko na sama-sama naming makayanan ang aming pinagdadaanan at maging matatag at ang aming relasyon din sa Panginoon na naririyan palagi sa amin at kami ginagabayan. Walang ibang matatakbuhan kundi ang ating Panginoon na lubos, na maawain at mapagmahal sa amin. Ang relasyon sa kapwa-tao at sa pamilya. Yung bang lagi nating tatandaan kung tinitingnan natin mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon o sa Diyos, laging itong dapat na dumaloy at maranasan sa larangan ng pagtataguyod natin ng maganda at maayos na relasyon sa mga tao na sa paligid natin, una sa pamilya natin, at pangalawa syempre sa kapwa-tao natin. Salamat po Ate Evangeline. Si Ate Leticia Cabang, unang-una kong pinahahalagahan ng tungkulin ko bilang mabuting Kristiyano. Pangalawa, ang relasyon ko sa pamilya, kaibigan at kapwa. At pangatlo, pagbibigay halaga sa creations ni God. Let us keep each other, we heal as one, keep safe and God bless. Ganda po nun Ate Leticia Cabang, no? Yung bang pinahahalagahan ng tungkulin ko bilang mabuting Kristiyano. Siyempre, pag pinahahalagahan mo yung bahagi mo bilang isang Kristiyano, bahagi natin bilang isang Kristiyano, nangangahulugan lang na pinahahalagahan natin ang mga turo at aral ni Jesus at kung saan niya tayo inaanyayahan. Si Reginald Macaraeg, ang pangunahing pinahahalagahan ko sa kasalukuyang kalagayan ng mundo ay yung patuloy na pagdarasal ng sama-sama ng pamilya namin. Sana yung pagdarasal hindi lang dahil sa may pandemya, kundi tuloy-tuloy na ito. Maging bahagi na ito ng tinatawag na new normal, na ang pamilya bumalik lahat sa pagtitiwala at pagkapit sa Diyos. Pananatili sa loob ng tahanan kasama ng pamilya.
pagbibigay ng sarili na makagawa ako ng mabubuting bagay sa abot ng aking makakayanan. Salamat po and God bless you. Yun ba, kahit na sa mga tahanan tayo, ay yung isip natin, yung puso natin, at yung pag-aangat natin na gumawa, ay laging patungo, lalo na sa mga kapatid na nangangailangan. May paraan po. At sa paraan yun, makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Salamat po, Reginald. Si Dick Cruz Manalang ay nagsabi, ang pinahalagahan ko sa ating kasalukuyang kalagayan ay ang oras na makasama ang aking mga mahal sa buhay. I value the time and trying to create beautiful moments while we are together. Together we eat, watch TV, talk a lot, and pray the rosary. Ganon din pinagdarasal ko at pinaghahandaan din namin ang pagharap sa new normal life. Naway maging matatag tayong lahat sa pagharap ng bagong hamon na ito kasama si Kristo. Dahil totoo po na tumatawid tayo sa isang panibagong yugto o kabanata ng buhay natin. Maaari pong hindi na natin magagawa yung nakasanayan natin noon, pero lagi natin tatandaan sa tuwing merong nagtatapos, sa tuwing meron tayong binibitawan na isang kalagayan ng buhay, tayo humarap sa isang panibagong simulain. At sa panibagong simulain na ito, makikita at maunawaan natin na ang tanging baon natin ay walang iba kundi ang Diyos na sinasampalatayaan natin. Sabi po ni Kuya Juan Pablo, Kuya JP, safety ng bawat miyembro ng pamilya at pagtulong sa kapwa sa anumang oras, sa anumang paraan. Katuwang ko po si Kuya JP sa maraming pagsisikap na makatulong lalo na po sa mga kapatid natin na nangangailangan, nahihirapan. Hindi po pwede na tayo puro nilay lang. Hindi po pwede na puro lang tayo salita. Kailangan po ito'y dumaloy sa larangan ng ating pagkilos at paggawa. Kaya natutuwa po ko kasi ilang mga nakikilakbay sa atin tuwing gabi, sila din po yung mga katuwang ko sa ilang mga gawain sa pag-abot sa mga kapatid natin na nahihirapan. At alam po ninyo, may mga pagkakataon hindi man nila nais na iparating po sa atin sa ganitong klaseng pamamaraan. Pero karamihan po sa kanila ay sa bawat isa sa inyo, alam ko po, may kanya-kanya din pong effort na ginagawa. At huwag po kayong mahihiya na ipakita ito. Bakit? Sapagkat ito ang totoong tao. Ito ang totoong pagkakakilanlan natin bilang Kristiyano. Kaya kapag ito ay nakikita na mamalas at nararanasan at naipapahayag natin, doon natin na ipapahayag kung sino at ano tayo. Salamat Kuya JP. Sabi po ni Ate Thea, ang aking pong pamilya, kaibigan, higit lahat sa aking pakikipag-ugnayan sa Diyos, inisikap ko po na hindi ako mawalay sa Kanya dahil siya lamang nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa akin sa araw-araw na pakikinig at pagninilay sa salita ng Panginoon. Ako'y pinalalakas sa ng pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mas lalo ko pang papag-alabi ng puso ko sa pagpupuri sa Kanya. Salita po ng Diyos ay salitang buhay na buhay. Kaya habang tayo po ay nagdinilay, nagkukwentuhan, nagbabahagi na, tumitingin sa kahalagahan ng pananampalataya, mayroon pong nangyayari sa ating mga kalooban. At yung nangyayari sa ating kalooban ay magdala sa atin sa isang positibong pagkilos, positibong pagharap sa buhay, at positibong paninindigan na kaya nating harapin ito at mapagtatagumpayan natin ito. Sabi po ni Ate Maria del Encarnacion, pagmamahal at pananalig palagi sa ating mahal na poong may kapal, at pagmamahal para sa aking pamilya na patuloy na magtiwala at magmahalan sa isa't isa. Mga kapatid, nandyan po kayo sa inyong kanilang mga tahanan. Kami po mga pari na sa aming mga parokya, ako dito sa seminaryo. Tagpuin natin si Jesus din. Tagpuin namin si Jesus din. At sa pagtagpo natin kay Jesus, ito'y laging pakikipagtagpo sa pag-ibig. E sana po kung paano ngayon nabubuklod ang mga pamilya, magkakasama, sana mas lumalim pa po yung karanasan ng pagmamahalan. Alam niyo po, sa panahong ito, kailangan ng suporta ng bawat miyembro ng pamilya. Lalo na po kung yung kapamilya niyo malayo sa inyo, nasa ibang bansa, nasa malayong lugar. Sana po sa tulong ng social media, ng maayos na komunikasyon, may parating natin yung pagpapahayag ng pag-ibig. Dahil sa pagkakataon ito, sandali ito para tagpuin natin si Jesus sa diwa ng pag-ibig. Sabi po ni Maria Marquez,
Eileen Marquez. Relationship sa pamilya, mga kapitbahay, kaibigan at sarili, at syempre kay God. At the end of the day, it's the relationship that matters most. Ay habang may pagkakataon tayo na umugnay sa ating mga mahal sa buhay, mga tao na pinahalagahan natin, syempre sa kapwa na ugnay tayo. Hindi ito kayang harangan. Yung bang pag-ugnay ng paghahangad ng puso na gumawa ng mabuti at magmahal sa mga taong nasa paligid. Tutuwa nga po kasi syempre ngayon, talagang hanggang maaari, pag may mga nagme-message po sa akin, Father, masaya po ako kasi kahit papaano, nakapagpadala po ako sa pamilya ko, nakapag-share po ako ng blessing, okay na po sila ngayon. So yung mga ganun po ba? Huwag po nating tingnan na hindi pangkaraniwan ang pagkukwentuhan natin ng pagtutulungan. Habang tayo nagtutulungan sa isa't isa, tayo nagpapahayag ng pananampalataya. Ito ang konkretong mukha ng pananampalataya sa Diyos. Sabi po ni Ate Marisa, pinahalagahan ko po ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng maigting na pagdarasal ng rosary, sa pagdalo sa online TV Mass, hearing the Word of God every day, pagtitiwala na tanging ang Diyos lamang ang pwede natin tawagin sa panahong ito na siya lamang ang magbibigay katapusan sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin ngayon. Ang pamilya na tunay nagkasama-sama sa panahong ito, nagkatulungan, suportahan at pagmamalasakitan. Salamat po Ate Marisa. Sabi naman po ni Ate Eloisa Manalo, pangunahing pinahalagahan ko po sa kasalukuyan ay ang pananalig at tiwala sa Panginoon na laging gumagabay sa atin. Sa akin, sa buong pamilya, na kahit anong pagsubok ang dinaranas ay nananatiling sama-sama. Salamat po Ate Eloisa. Erlinda Raqueño mula po sa Rosario, Cavite. Una sa lahat, ang ating Panginoon na siya ang ating sandalan sa oras ng kagipitan. Salamat po Ate Early. Sabi po natin Celsa, una, pangunahing estado ng aking spiritual na buhay. Anytime I will go under the current setup, especially na hindi nakikita ang kalaban, Kaya mahalaga na handa. How? Get rid of sin. How? Avoid committing one or love your neighbor. Just pick up the mess of their dogs. Walisin lang naman ang buhusan ng tubig na may sabon para malinis na. Apostolate na magdasal. Gawin mong dasal ang pagdilinis, pagdidilig, paglalaba, lahat ng gawain ialay sa Diyos. Pagdasal mo din ang kapwa para maliwanagan at di labas ng labas. Now, siyempre kailangan din siyempre na habang tayo ay kumakapit sa Diyos, may bahagi din po tayo. Nagsishare po si Ate Celsa ng ilang mga pwede nating ganun. So sa lahat po ng iyon, maraming salamat po sa inyong ibinahagi sa ating gabay bahaginan na akin po ipinost kanina lamang. So, minsan ako nare-realize ko, pag small group sharing, at least 3 or 4, pero nakakatuwa po kasi kung umaabot ng minsan 60 plus na comments and sharing, nakakatuwa po tingnan. At mula dito sa karanasan ito, masasabi natin, papakilala ang Diyos, nagpapadama ang Diyos. At kung titignan niyo po, kung meron mang pangkaraniwan na sagot ang bawat isa, yun ay ang pinaka-number 1 ay yung pagpapahalaga sa Diyos. At salamat po sa inyo lahat sapagkat kapag tayo nagpapahalaga sa Diyos, nangangahulugan lamang na ang buhay natin ay laging nakaugnay sa Kanya. Balikan po natin si Ate Mayan. Ate Mayan. Hello, Ate Mayan. Hi! Kamusta? Napakinggan mo ba yung mga senior ng ating mga kasama? Oo. 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 Pinakinggan ko. O ngayon, Ang ganda ng sharing nila. Oo nga, no? Nakakatuwa yung mga sharing nila. Ngayon, Ate Mel, bibigay ko sa iyong pagkakataon para ibahagi ang iyong mga final words of hope and encouragement sa mga kapatid natin na ngayon ay nakikilakbay sa atin. Okay. Ngayon, yung pananampalataya sa Diyos, pag alam natin, nandiyan na yung takot, nandiyan na yung pangamba, nandiyan na yung pagkabalisa, kapit sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos agad yun. Kasi alam naman natin wala tayong kakayahan. Katulad ng palaging sinasabi ng nanay ko dati, may awa ang Diyos. Yan, yung lagi ko rin binabalikan sa sarili ko, pag nababalisa na ako, sinasabi ko sa sarili ko, may awa ang Diyos. Yun. Tapos pangalawa, yung mabuhay talaga ng simple. Yung mahalaga talaga yung mamumuhay tayo ng simple,
yung walang maraming attachment ba? Mahalaga yun para sa ating pananampalataya, para mas magkaroon tayo ng pag-asa ba na makakalagpas tayo sa ganitong pagkakataon. Pangatlo, kasi narinig ko kanina yung kahalagahan ng pamilya. Mahalaga tayo yung oras para sa pamilya. Huwag rin natin kalimutang magsabi ng I love you, I'm sorry, thank you, please. Yan yung mga salita na minsan nakakaligtaan na natin, na hindi natin namamalaya na tayo mga Pilipino ay merong magagandang salita o version. Alam mo yun, yung term. Mga term na kung saan madarama mo talaga. Kasi yung, diba, thank you. Alam mo yun, parang magandang pakinggan yun, pero tayo mga Pilipino, merong mas maganda tayong term na ginagamit para ipahayag ang ating pagiging grateful. Yun. Tapos, pangatlo, pakinggan talaga natin yung pangalawagan ngayon ng Diyos sa atin sa pandemyang ito. Na dapat talaga natin ibalik yung domestic church na kung saan doon sa bahay natututo yung mga bata ng pagdarasal, na yung mga magulang ang magiging teacher o magiging catechist nila. Yun, mahalaga yun. Yung panahon na sama-samang kakain, sama-samang mananalangin, mahalaga yun. Yun yung dapat natin, ngayon sa new normal na sinatawag natin, yun yung dapat natin ibalik. Kasi gano'n naman talaga tayo dati pa, diba? Nung sa unang panahon. So yun, babalik. Tapos yung aking parting words, nakita ko lang to sa social media kanina, and I am so happy and blessed na makita siya. Ganito yung sinasabi, faith does not mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Yun lang, maraming salamat. Salamat, Ate Mayan. Thank you for having me. Salamat, Ate Mayan, sa iyong oras at panahon para makilakbay sa amin dito sa online page. Anytime. Malaking bagay Anytime. na nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon lalo sa sitwasyon na ito, kagaya nga na sinasabi mo na simple lang, no? Pwede natin iparamdam si Jesus sa simpleng pamamaraan. No? Kanina po may pinapakita si Ate Mayan na picture. Ewan ko kung papakita niya yan sa inyo. Andito pa. Nung siya po ay madre pa, kaklase ko siya, katabing niya. Ako po yung nasa gitna at si Father Julius yung nasa isang side. No? Yan po yung mga pagkakataon na payat pa kami. No? Payat din! Yan po ang patunay na ganyang kasaya ang buhay po namin noon. Hanggang sa kasalukuyan, no? Hanggang sa kasalukuyan na patuloy din na naglilingkod sa Diyos. Salamat, Ate Mayan, sa iyong presensya. Tapusin po natin. Maraming salamat din. Opo, salamat. Ngayon naman, Ate Mayan, tapusin natin ang ating bahaginan kasama ating mga kapatid sa diwa ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, hindi kami lumalapit at dumudulog sa iyo, taglay ang aming pananampalataya. Na darating ang sandali na magwawakas ang kasalukuyang pandemya. Ngunit sa pagnanabik namin sa pagwawakas ng pandemyang ito, ay naghahanda rin ang aming puso't kalooban na baunin at isabuhay ang lahat ng mga itinurong aral ng sitwasyon at ng pagkakataon. Sa paghahanda namin para sa isang pinagpanibagong buhay na normal, alam namin na kung paano mo kami inaanyayahan na magtiwala at manalig sa iyo palagi. Napakinggan namin sa online page sharing na ito kung paano ikaw ang patunguhan ng lahat at pinahahalagahan ng bawat isa sa atin. Nawa, Panginoon, panatilihin mo kami palagi sa iyo. Pagkalooban mo kami ng grasya at biyaya para magawa namin maging matatag, lalo na sa kasalukuyang hinaharap namin. At maging daluyan din at instrumento ng iyong pagmamahal, lalo na sa mga kapatid namin na nangangailangan, nahihirapan, nangungulila, nalulungkot, nag-iisa at may karamdaman.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ng Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at nawa ay pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ate Mayan, maraming salamat po at kamusta po sa inyong asawa dyan at sa mga kapwa Pilipino Oo. natin. No? Patuloy lang tayo. Thank you din. Salamat. Hanggang sa muli. Okay, next muli. Bye. Bye. Sa inyo pong lahat na nakilakbay sa amin ni Ate Mayan, lagi po nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya sa sandaling itong mayroong pandemya at tayo ay nasa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. God bless you.